Magandang araw o gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong iparating ang mga kalagayan namin dito sa ibang bansa, yung mga nag-retire na sa abroad. Ang title ng aking isi-share sa inyo ay Sino ba ang homesick? Tandaan ninyo, hindi mayaman ang OFW. We have this notion na pag OFW o nasa abroad ay mayaman na. Hindi totoo yun. A regular OFW might earn from 20 to 30,000 pesos per month. Depende sa locations nila. Yung mga taga-Saudi or US ay mas malaki siguro ang sweldo nila. Malaki ang pangangailangan, kaya karamihan ay nag-a-abroad. Maraming bunganga ang kailangang pakainin, kaya umaalis ang mga people sa Philippines. Madalas, 3/4 o kalahati ng sweldo ay napupunta sa tuition ng anak at gastusin ng pamilya. Mahirap kaya ang maging OFW? Tanong, kailangang magtipid hanggat kaya? Oo, masarap ang pagkain sa abroad, pero madalas na paksiw o adobo at itlog ang tinitira para makaipon lang. Pagdating ng kinsenas o katapusan, ang unang tinitingnan namin ay ang conversion ng peso sa yen, peso sa dollar, peso sa real, dirhams o euro. Mas okay na ang magtiis kami ng konti kaysa gutumin ang pamilya. Kapag umuuwi, kailangan may baon ka, kahit konti lang, kasi maraming kamag-anak ang sumusundo sa airport o naghihintay sa probinsya. Alam mo naman, pag Pinoy, yung chismis na OFW ka, surely attracts a lot of kin. Kapag hindi mo napagbigyan o nabigyan ng pasalubong, magtatampo na yun at sisiraan ka pa. Well, hindi naman lahat, pero I'm sure sa mga OFW may pangyayaring ganun. Magtatrabaho ka sa bansang iba, ang tingin sa mga Pinoy. Malamang marami ang nakaka-experience ng gulang o discriminations to their various workplaces. Sige lang, tiis lang. Iniiyak na nga lang yung iba kasi kawawa naman pamilya pag umuwi sila. Besides, wala ka naman talagang maasahang trabaho sa Philippines ngayon. Mahal ang bigas, ang gatas, ang sardinas, ang upa ng apartment. Tiis lang. Kahit maraming kupal sa trabaho, kahit may sakit, walang nag-aalaga dito, kahit hindi masarap ang tibog, kahit pangit ang working conditions, kahit delikado, todo overtime, kahit mahirap. Kapag nakapagpadala ka na, okay na. Tawag lang, hello, kumusta na kayo? Natanggap niyo na ba ang padala ko? Yung iba, saka lang sila tumatawag pag sabihin nila, Tay, Nay, kailan ka magpapadala? Kailangan na namin. Minsan sila pa ang galit pag na-delay ang padala mo sa kanila. Ay, buhay OFW nga naman. Ang alam ko, hindi ba to ang isang OFW? Tao rin ang OFW, hindi money o cash machine. Napapagod rin, nalulungkot madalas, nagkakasakit, nag-iisip at nagugutom. Kailangan din ng suporta, kundi man physically, emotionally, o spiritual man lang. Karamihan tumatanda na ang OFW sa abroad. Sa mga nakakausap ko at nakikita ko, marami na ang panot at kalbo. Lumalaki na rin ang mga tiyan nila. At sa abroad na rin naglaladlad ang mga loko. Obserbasyon lang naman. Most of them have signs of symptoms of hypertension, coronary artery diseases, and arthritis. Yet, they continue to work thinking about the family they left behind in the Philippines. Marami ang nasa abroad. Yung iba, 20 to 30 years na or mas sigit pa dyan. Pero wala pa rin ipon till now. Kahit anong paghihirap nila, sablay pa rin. Masakit pa kung ang sinusuportang pamilya, ang anak, adik o nabuntis. Ang asawa naman ay may kinakasama ng iba. Naalala ko tuloy ang sikat na kanta dati, Napakasakit, Kuya Eddie. Isang beses pumunta ako sa isang mall. Sabi ng isang OFW, malamang, yung magka-holding hands na yan, TFC yan. Tinanong ko sa kanya, kabayan, ano ba ang ibig sabihin ng TFC?
Yan ba ang The Filipino Channel, kako? Sabi niya sa akin at binulong. Hindi po, kabayan. TFC means the fake couples, sabi niya. Pero maraming ganyan at nasisirang pamilya pag nag-a-abroad. Correct me if I'm wrong, mga madlang people. Tunay na bayani ang OFW. Totoo yun. Ngayon ko lang na-realize na bayani ang OFW sa maraming bagay. Bayani in the sense of the true sense of the world. Hindi katulad ni Rizal o Bonifacio na kalayaan ang pinaglaban. Mas sigit pa kaya doon. Mas maraming giyera at gulo ang pinasok ng isang OFW para lang mabuhay. Lahat ginagawa para lang kumita ng extra income. Mas maraming politika ang kailangang suungin para lang tumagal sa trabaho, lalo na't kupal ang mga kasama sa trabaho. Mas mahaba ang pasensya kaysa sa mga politiko natin sa Philippines dahil takot na mawalan ng sweldo. Di nyo lang alam, matindi ang OFW. Matindi ang Pinoy, matindi pa sa daga o corporates which survived the cataclysmic evolution. Maraming sakripisyo pero walang makitang tangible solutions or consequences. Malas ng OFW, swerte ang mga politiko. Hindi umupo ang OFW para magbigay ng autograph o interviewin ng media unless nakidnap siya o na-rape. Madalas nasa sideline lang ang OFW. Kapag umalis, malungkot and on the verge of tears. Kapag dumarating, swerte na. Pag may sundo sila, madalas meron. Kapag naubos na ang ipon, wala nang kamag-anak. Sana sikat ang OFW para may boses tayo sa kamera. Yung ibang OFW, naiinitan o napapaso ng langis o napapagalitan ng amo nila o kumakain ng paksiw para makatipid o nakatira sila sa compound with conditions less than favorable o nakikisama sa ibang lahi para mabuhay. Ang swerte nila. Sobrang swerte ang ipinanganak na mayaman sa ating bansa. Matatag ang OFW, mas matatag pa sa sundalo o kung ano bang grupo na alam niyo. Magaling sa reverse psychology, negotiations at counter-attacks. Ang tanong, tatagal pa ba ang OFW? Tatagal pa kasi hindi pa natin alam kailan magbabago ang Philippines. Kailan nga kaya? O may tsansa kaya? Masarap isipin na kasama mong pamilya mo sa araw-araw, nakikita mong mga anak mong lumalaki at naalagaan ng maayos. Masarap kumain ng talbos ng kamote, malunggay, sitaw, with bagoong, lechon, inihaw na isda, taba ng talangka. Masarap manood ng pelikulang Pinoy, luma man o bago. Iba pa rin ang pakiramdam kung kilala mo ang kapitbahay mo, iba pa rin sa Philippines. Ika nga, it's more fun in the Philippines. Iba pa rin kapag Pinoy ang kasama mo except ibang lahi. Iba pa rin pag nagkwento ka at naiintindihan ng iba ang sinasabi mo. Iba pa rin talaga. As in, iba pa rin. Sige lang, tiis lang, saan ba't darating din ang pag-asa? Kung OFW ka at nakikinig ka ngayon, mabuhay ka dahil ikaw ang tunay at bagong bayani ng lahing Pilipino. Sana yung mga nasa pwesto sa government, matulungan nila ang OFW. Ang mga kapakanan ng Pilipinong halos mamatay na sa paghahanap buhay para lang mabuhay ang kanilang pamilya dito sa ibang bansa. Mabuhay ang Pilipinong OFW, ang mga tunay na bayani ng Pilipinas. Paalala lang po, hindi po ito nagawa dahil sa kathang isip lamang, pero ito po ay 99% na katotohanan at kailanman di pwedeng dayain at ilihim ang tunay na kalagayan namin na nasa ibang bansa para pumatustusan ang kailangan ng aming pamilya. Sana po sa lahat na nakikinig sa akin na may pamilya sa abroad, huwag po niyong samantalahin ang ating pamilya kasi di niyo alam gaano kasakit ang kathang homesick versus dollar. Habang nasa abroad pa ang isa nating pamilya, gamitin po natin sa tamang paraan ang pinaghirapan nila. Maraming salamat po at mabuhay ang bansang Pilipinas at mabuhay ang mga OFW all over the world. Peace lang po. Hirap minsan ako'y napapaluha. Iniisip ko na kaya ang buhay nila sa ating bansa, lalo na wala ko sa piling nila. Ganyan nagmamahal ang
nagmamahal. Ang pusong OFW